Akala ko kayo na. Mahal ka niya eh. Yun ang sabi niya sa akin. Mahal? Bakit? Ako, tinanong mo ba kung sino yung mahal ko? Bakit? Sino bang mahal mo? Manhid ka ba? Naguguluhan na ako sa'yo eh. Ewan ko sa'yo. Krishna! Sandali lang. Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! Sa iyong ganda, Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! mo, bawat sulyap mo, tila ako'y nagbabago. Totoo ba yung sinabi mo? Pagising ng Na ako yung mahal mo? ikaw ang pag-asa, mahal sa kalakhan. Ako yung mahal mo? Narinig mo naman siguro yung sinabi ko, di ba? Masyado ka lang man, hindi mo nararamdaman yun. Tila Yes! Yes! Narinig niyo yun, Day! ang tinig Narinig niyo? Yes! sa puso'y umaawit. Sa bawat yakap mo, mundo'y tila tahimik. Sa dibdib ko'y may apoy, hindi ka mawawalay sinta. Sa iyong ganda, ako'y napapaamo. Oh. Dumiretso na ako dito kay Sir Paul. Kailangan ko makuha si Krishna. Ano ba naman? Ikaw kasi pinabayaan mo makaalis ng bahay. Yan tuloy. Ngayon, hindi natin alam kung anong gagawin dyan. Oo, nandito na ako, malapit na ako. Kukunin ko si Krishna. Kailangan niyang makabalik sa bahay. Oo. Pupunta kami dyan. Dadalhin ko si Krishna dyan. Kailangan ko siyang madala dyan. Sige, sige na. Nandito na ako. Okay. Bawat hakbang natin, panibagong simula. Pangako mo sa akin, di ka mawawala. Sa mga bituin, itaga mo sa alaala. Ikaw ang aking tadhana at ngiti ng umaga. Sa iyong ganda, ako'y napapaamo. Bawat sulyap. Ay, nakabalik na tayo ulit dito sa bahay. Hindi ka ba nangangamba na kasama kita ngayon? Hindi naman. Makahanapin ka na ng pamilya mo. Ganda nga eh, pero ano, bara na. 1 linggo na tayo magkasama. Iniisip ko kasi baka magalit na ng tuluyan si papa mo. Yun kasi yung inaalala ko eh. Baka tuluyang magalit sina papa mo, si mama mo. Lalo na yung kuya mo. Hindi, okay na siguro sa kanila. Hindi naman sila nangungulit na sa akin eh. Yun nga eh. Yung kinakabahala ko, parang ang tahimik nila. Gusto ko talaga sana papunta tayo dun sa inyo, umuwi ka. Sasamahan naman kita eh. Tatakot niya ako. Ano bang kinakatakot mo? Baka magalit na naman sila sa akin, syempre. Normal lamang magagalit sila. Pero pag pinapatagal natin yung sitwasyon, parang lalo lang nagkakaroon ng problema. Bakit? Ano bang plano mo? Gusto ko sana kausapin natin yung pamilya mo. Naharapin natin kung ano man ang sasabihin nila. Kung hadlangan man nila tayo. At least try natin na kausapin sila. Hindi sila pumayag. At least nasubukan natin.
ipaglaban natin yung relasyon natin. Kaysa naman, parang araw-araw na magkasama nga tayo, parang ang dami mo rin iniisip. Ang daming gumugulo sa isip mo. Eh, ayoko naman na nandito ka nga. Masaya nga tayo na magkasama. Pero parang ang bigat naman yung dinadala mo. Napapansin ko naman din yun. Yun na nga eh. Siyempre, naisip ko din sila. Kung Pero magtatagal. gusto ko muna Mhm. pag-isipan muna kung kailan tayo. Yung handa na ako makipagharap sa kanila ulit. Kasi natatakot nga ako. Ako, natatakot din ako para sa'yo kasi nga baka sa pagtagal ba ng panahon na magkasama tayo, bigla na lang dumating sila tapos paghiwalayan tayo. Yun yung ayaw kong mangyari. Kaya nga ako nandito kasi yun na yung ginagawa nila sa akin doon eh. Yung ilayo nila ako sa'yo. Huwag mo na masyadong isipin yun. Kaya importante din magkasama tayo tapos masaya, di ba? Masaya naman talaga tayo. Sorry kung yun ang iniisip ko para sa'yo. Nababahala lang talaga ako, baka bigla tayong paghiwalayan. Buti sana Yun na kung nga din. Pero syempre naman, di naman natin hahayaan na umabot sa ganun. naalala ko kasi si kuya mo eh. Si Kuya Jason mo. Di pa ba siya tumatawag sa'yo? Hindi pa, pero maiintindihan niya naman siguro yun eh. Paano kung bigla na lang siya dumating dito sa Davao? Kuhanin ka. Ilayo ka sa akin. Siyempre, hindi ako basta-basta sasama. Pwede pag-usapan muna natin lahat. Pero paano kung wala kang magawa? Kilala ko yung kapatid mo. Nakita ko yung galit na yun. Yun yung inaalala ko na baka sa sobrang galit niya ba, paglayuin tayo ng tuluyan. Kaya sana wag nang tumagal yung ganito na hindi natin ipaalam sa mga magulang mo yung totoong nangyayari sa atin ngayon. Kailangan talaga nilang malaman na yung pagsasama natin ito, pagkamat hindi nila kagustuhan, kailangan nating ipaglaban. Huwag mo na masyadong iisipin yun. Ang importante masaya tayo. Sige na nga, meron pala akong ibibigay sa'yo para lalo kang maging masaya. Ano eh? Oh, cute. Cute diba? Cute ba? Parang ikaw. Ulap mo, tila ako'y nagbabago. Pag-gising ng umaga, ikaw ang pag-asa. Mahal sa kalakhan. Welcome. Bakit mo ako binigyan ng ganito? Eh, di pa naman natin mansari. Bakit? Mansari lang ba yung nagbibigay niya? Sa bagay. Diba? Pero thank you ulit ha. 1 linggo na kaya tayo. Parang, di ba may mansari? Madiwiksari na lang. Naguna kang makita, alam mo ba? Sinta aking puso'y tadhana na. Sa bawat ngiti mo, mundo'y nagliliwanag, parang bituin sa gabi. Bakit po? Nandiyan ba si Chris na? Sino ka? Kuya niya ako. Nandiyan ba siya? Anong kailangan mo? Kuya niya nga ako, di ba? Ay, Sasagutin mo lang naman kung nandyan o wala eh. gopo mo naman. Wala akong panahon sa kalokohan mo, ano ba?
Sinanap mo siya? Ano ba naman yan? Nagtatanong nga ako kung nandyan siya, di ba? So hinahanap ko. Nandyan ba si Krishna? Ang gwapo mo naman. Dito siya, pasok ka. Sige, Ano ba? pasok ka. Tatawagin ko lang yung amo ko. Dito ka, dali. Ang gwapo mo naman. John! John, may tao. Ano yan? May Aling Marites. Nandun. Sino yan? Bakit mo pinapasok? Pugi kasi. Ah, si Sir Jason. Bakit mo pinapasok? Lagot kayo ni Sir Paul na yan. Ang gwapo-gwapo niya kasi, kaya pinapasok ko na. Ikaw mo naman. Tatapusin mo yung ano mo. Paglalaban ng damit mo. Ay, grabe ka naman. Lagot tayo ni Sir Paul nito. Pugi-pugi niya kaya. Naku po. Halika nga dito. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit mo pinapasok doon yung ano? Si Sir Jason. Ay, hindi ko naman kasi alam. Nagwapuhan na kasi kanya pugi-pugi kasi. Pugi niya talaga. Ikaw talaga. Nakakita ka lang ng gwapo. Papasok ka mo na agad. Alam mo ba na ano? Na may problema ngayon dito? Ano gagawin natin? Eh, Sabi- nandyan na yan. Pinapasok ko kasi. Teka muna. Patay tayo ni Sir Paul nito. Patay tayo ni Sir Paul nito. Ano bang sabi mo sa kanya? Kasi, nagtupil siya. Tapos pagsilip ko, hinahanap niya kasi si Krishna. Ang sabi niya kasi sa akin, kapatid niya raw. Paano yun? Naku po, tatawagan natin si Sir Paul. Pagka anong sasabihin niya sa kanya. Hindi kaya magagalit sa akin yun? Iwan ko. Kasi ano, Ano ba talaga yung mga nangyari dito? Kasi bago lang naman ako dito eh. huwag ka na makialam. Pumunta ka na doon, sampay mo na yung ano mo doon, nilaban mo. Sige. Okay. Then, biglang tayo. Krishna! Huwag mo kong pakialaman. Bakit po? Kapatid ko yan eh. Huwag kang may skandalo dito. Kapatid ko yung... Ano ba? Sinabi nung huwag mo kong pakialaman eh. Krishna, ano ba yan? Huwag po. Ano ba? Sinabi nung huwag mo kong pakialaman eh. Ano ibig sabihin nito? Krishna! Sir Paul! Bakit magkahawa kayo ng kamay? Ano yan? Ano? Magsalita ka! Relax! Relax! Kapatid ko yan, hawak-hawak mo yung kamay. Paano ako magre-relax? Ano? Sige, magpaliwanag ka! Pwede bang huminahon ka lang? Huminahon? Huminahon ka lang. Huminahon? Paano ko hihinahon? Yung kapatid ko na nandito, na akala ko tutulungan mo. Ayan, hawak-hawak mo kamay. Paano ko hihinahon? Ano ba? Ano ba nangyayari dito? Krishna, ikaw naman. Ano? Magsalita ka! Iskandalo? Nag-iiskandalo ko? Nakakahiya ba? Nakakahiya ba na nag-iiskandalo ko? Ikaw, kayo, anong ginagawa nyo? Ano? Kuya, tama na nga eh. Ano bang ginawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Sinabi sa akin ng kuya mo na Istong nang tumakas ka. So ano, akala mo ba papabayaan namin na nandito ka o kung nasasan ka? Kaya din yun ako naintindihan eh. Hindi naintindihan. Bakit? Pinapaintindi mo ba sa amin? Magbitaw nga kayo. Gusap nga tayo. Hindi pa tayo tapos, Sir Paul. Sige, Upo ka. mag-usap muna kayo. Ano ba yan? Ano nangyari dito? Ba't may pahawak-hawak kayo ng kamay? Ano? Boyfriend mo na ba siya? Oo. Boyfriend mo?
2 buwan ka pa lang dito, Krishna. Ano ba yan? Nakita mo na yung gulong nangyari nung isang araw, di ba? Nung nandito ako. Di ba? Nakita mo kung paano ka dinuro-duro ni Madam Yula? Kuya, kaya ko na magdesisyon sa sarili ko. Kaya mong magdesisyon sa sarili mo. Krishna, ano ba? Nung nakilala ka ni Sir Paul, ang usapan natin mag-aaral ka, di ba? Yun yung dahilan kung bakit ka pumasok dito. Mag-aaral naman ako eh. Mag-aaral ka? Bakit? Paano ka Ano pa pa meron? makakapag-aaral? Ano? Palagi mo ba si Sir Paul, nasa tamang edad na yun? Naghahabol na nga yun ng taon eh. Tingin mo ba, palalagpasin pa nun na makapag-aral ka? Nag-iisip ka ba? Kuya, sana maintindihan niyo din ako. Krishna, anong klaseng pag-intindi ba pa ang gusto mo? Kuya, gusto ko lang naman sumaya eh. Mahirap pa yun. Krishna, paano naman yan ang makakapagpasaya sa'yo? Nung kailan lang? Nung bago ka kinuha ni Sir Paul, alam ko, pag-aaral ang gusto mo. Paano mo nasasabi na magiging masaya ka? Kasi masaya ako pag kasama ko siya. Masaya. Para kailan mo lang nakilala yan eh. Bakit? Wala namang masama doon eh. Wala naman siya pinakita sa akin na ano. Ngayon, siya. Paano yung mga kaibigan niya? Paano yung pamilya niya? Ano? Sigurado ka ba natatanggapin ka nila? Ha? Sige nga. 2 buwan ka pa lang dito, Krishna. 2 buwan pa lang. Ano na lang sasabihin sa'yo ng pamilya ni Sir Paul? Ang dali-dali mo namang nakuha. Anong klaseng babae ka ba? Hindi ba? Yun ang sasabihin sa'yo. Eh, hindi ganong klase ang pamilya ni Sir Paul. Pinakilala niya na nga ako eh. Mababait sila, kuya. Pinakilala ka nila. Pinakilala ka sa kanila. Oo, bakit? Pinakilala ka na sa kanila. Yun yung panahon na dinala ka sa Maynila, di ba? Di ba? Oo. Dinala ka sa Maynila. Ilang araw kang nandun. Tapos hindi alam nila mama. Hindi mo nga sinabi sa amin eh. Di ba? Kasi Nasaan ang pagsabihin ko respeto sa- doon? Kuya, sobrang laki ng respeto ko sa inyo, pero sumusobra na din kayo eh. Sumusobra. Sinusunod ko Nakakapagsalita ka naman na yung ng mga ganyan gusto nyo, ngayon. pero sakal na ako sa inyo, sa pagbabawal nyo sa akin. Gusto ko lang naman sumaya, kuya. Yan lang ang gusto ko. Sana suportahan niyo din naman ako eh. Krishna, susuportahan ka namin kung nasa sa tama ka. Bakit mali ba itong ginawa ko? Paano naging tama to, Krishna? Sige nga, ipaliwanag mo. Paano naging tama to? Nandito ka sa bahay ng lalaki na naliligaw sa'yo. Hindi na nga naliligaw eh. Boyfriend mo na nga eh. Ano? Sasabihin ng tao, magkalibin kayo. O baka naman talaga magkalibin na kayo. Kuya, ano ba yung iniisip mo? Hindi yung iniisip ko lang to, Krishna. Lahat ng tao yun ang iisipin. Ano? Naglibin na kayo? Kuya, ano ba yung iniisip mo? Trabaho ako dito. Nagtatrabaho? Trabaho bang tawag mo dyan sa ginagawa mo? Alam mo, Krishna, gusto ko maging masaya ka. Gaya ng hinihingi mo. Kasi, ang dami ko ng pagkukulang sa'yo eh. Kasi alam ko, ang dami mo nang ginawa para sa pamilya. Di ba? Kaso tong kuya mo, walang kwenta. Nagkasambahay ka para makapag-aral ako. Pero hindi naman ako nakatapos. Di ba? Anong ginawa ko?
nag-asawa ko. Ayoko mangyari sa iyo, Krista. Yun yung gusto ko maintindihan mo. Kasi alam ko iba pangarap mo. Gusto mo makatapos ng pag-aaral, di ba? Yun yung usapan natin. Kaya akala ko yun ang magpapasaya sa'yo. Kaya ko namang mag-aral siya. Tsaka nandito ako, kuya. Krishna naman. Paano mo magagawa yun? Sa sitwasyon ngayon, hindi na ikaw ang masusunod dyan. Pag may boyfriend ka na, kasama na siya sa prioridad mo. Paano mo ba magagawa yung pag-aaral mo? Nagagawa ko yun kasi may pangarap pa ako eh. Yun nga din ang akala ko. Pero sa ginagawa mo ngayon, parang ang hirap ng paniwalaan. Naiinip ka ba? Ha? Huwag kang Sobra, mainip. Kasi kaya nga, nagtatrabaho na ako sa Maynila eh. Di ba? Para kahit papaano, makabawi man lang ako. Makabawi man lang ako sa'yo. Makabawi man lang ako kala mama. Makabawi. Sarili niyo na nga lang yung iniisip niyo eh. Yun yung akala mo, Krista. Pero hindi totoo yan. Pag nagtatrabaho ako sa Maynila, kahit sobrang hirap, hindi sarili ko lang yung iniisip ko. Nag-iipon ako. Nag-iipon ako. Kasi gusto ko sa pasukan, makapasok ka na. Kaya ko naman siguro, kuya, magtrabaho eh. Habang mag-aaral ako. Mahirap yun. Nakaya ko nga dati, ngayon pa kaya. Nakaya mo nga dati, kaya nga huminto ka pa, di ba? Mahirap Huminto yun, ako Krishna. dati kasi inuuna ko din sila ate dati. Gusto ko sila tapos na pag-aaral. Yun nga ang sinasabi ko, di ba? Mag-iiba ang prioridad mo. Isipin mo yung pag-aaral mo. Yun ang unahin mo. Hindi yung nakikipag-boyfriend ka. Hindi ka pa ba madadala na nung nag-uuling tayo sa bundok? Sobrang hirap. Di ba? Paano kung bumalik tayo sa ganun? Nasaan na yung mga pangarap natin? Nasaan na yung mga pangarap mo? Bakit sigurado ka ba natututuhanin ka ni Sir Paul? Oo. Paano ka naman nakakasiguro? Kuya, mahal niya ako. Mahal ka niya? Dalawang buwan pa lang kayo nagkakakilala. Saka ang pagmamahal, may kasamang respeto, Krishna. Nasaan ang respeto dun? Bakit dito kanya niligawan? Bakit hindi sa bahay? Pumunta naman siya doon lalula eh. Bakit ikaw, kuya? Ano bang plano mo? Ano bang pinunta mo dito? Tanong ka pa. Siyempre kukunin kita. Alam naman pabayaan ko nandito ka. Uuwi tayo. Kuya, hindi. Paano hindi? Nagtatrabaho ako dito. Hindi ka nagtatrabaho. Ibang ginagawa mo. Kuya, ano ba yung iniisip mo? Porkit ba boyfriend ko si Paul? Ganyan ang isipin nyo. Grabe naman kayo, kuya. Tigas ng ulo mo. Basta uuwi tayo. Sasama kita. Kuya, hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Kuya, hindi na ako bata. Hindi na ako minor de edad para diktahan nyo ako. Krishna, ang tigas na ng ulo mo ah. Yan ba natututunan mo dito? Kuya, wala ka nang magagawa. Ako na magdesisyon sa sarili ko. Ano? Krishna, Makakaalis ka na, kuya. ano ka ba? Kuya, ano ba? Makakaalis ka na. Krishna, ano ba?
Napakaganda nitong solar stand pa na ito at napakatibay. Mayroon na rin siyang ilaw at pwede ka ritong mag-charge ng cellphone. Kaya ano pang inaantay ninyo? Mag-order na at mag-message lamang po kayo sa aming messenger account at PB Team Solar. Sa bawat order po ninyo ay malaking tulong po sa ginagawang pagtulong ng PB Team. Maraming salamat po! Oh, ano nangyari? Nagalit si kuya. Ha? Nagalit si kuya. Paano kaya to ngayon? Kausapin ko kaya siya? Baka mas lalong magagalit yun pag usapin mo. Hindi kasi matatapos to kung hindi kami mag-uusap. Kailangan ko siyang makausap. Dito ka lang. Usapin ko siya. Baka ano pang gagawin niya sa'yo? Wala naman siguro. Hindi ko hahayaan na magkaganyan din siya nang dahil sa atin. Mas mabuti na yung nag-uusap kaysa tatalikuran natin yung nangyayari. Tulad ng sinabi ko sa'yo kanina. Pamilya mo pa rin ang kuya mo. Dito ka lang. Kakausapin ko siya. Jason, pwede ba tayo mag-usap? Alam mo, kasalanan mo to eh. Ano? Sige, mag-usap tayo. Ikaw kasi eh. Huwag umalis. Sige, mag-usap tayo. Akala ko ba ang linaw-linaw na tutulungan mo yung kapatid ko? Eh bakit ganyan? Niligawan mo, tapos ngayon girlfriend mo na? Dadalawang buwan pa lang yun, Sir Paul. 2 buwan pa lang na nandito yung kapatid ko. Tapos girlfriend mo na? Alam ko naman yun eh. Kaya nga kami nag-i-explain sa inyo eh. Pinag-uusapan naman namin yun. Kaya nga nag-uusap kami kanina para gusto namin pumunta sa inyo para maayos na yung problema. O sige, anong plano mo sa kapatid ko? Iuwi ko siya sa inyo. Iuuwi mo sa amin. Pagkatapos mong dalhin doon sa Maynila ng ilang araw at ibalik dito, sana diniretso mo na sa amin, di ba? Hindi kasi ganun yung nangyari. Tumakas yan sa inyo. Lumayas yan. Yun na nga, Sir Paul. Yun yung punto ko. Tumakas yung kapatid ko. Niha-niho, wala ka man lang sinabi sa akin. Sa amin. Tapos dinala mo pa ng Maynila. Hindi mo rin kasi naiintindihan. Tumakas kasi yan sa inyo. Ayaw niyang umuwi eh. Kaya nandun ako nung time na yun, napapaalis siya. Yun na nga yung sinasabi ko, Sir Paul, di ba? Sana man lang sinabihan mo kami. Hindi yung dinala mo pa ng Maynila. Kasi lalo lalaki yung gulo. Lalaki yung gulo. Hindi pa ba malaki yung gulo, Sir Paul? Nung ginawa mo to, nung sinimulan nyo to, pinalaki nyo yung gulo. Kasi wala naman dapat gulo eh. Kasi dapat tutulungan mo lang yung kapatid ko eh. Pero niligawan mo. Ikaw ang gumawa ng gulo, hindi kami. So ano, inaasahan mo ba wala kaming gagawin? Kaming mga kapatid? Ano, inaasahan mo mananahimik lang kami? Ganun ba yun? So ano bang plano mo talaga sa kapatid ko? Napakaganda ng plano ko sa kapatid mo. Ang ganda nga eh. Ang ganda. Nakakatuwa nga eh. Pero hindi naman yung ganito. Hindi naman namin ina-expect na ganito yung mangyayari. Ang gusto lang naman namin, maintindihan nyo rin kami. Yun na nga, Sir Paul eh. Gustong gusto kong intindihin kayo. Pero sa ginagawa nyo, paano ko maiintindihan yan? Bakit alam nyo ba yung pinagdadaanan ng kapatid mo? Napakaganda naman ng plano ko sa kapatid mo ah. Yun nga, Sir Paul. Yun yung sinabi mo sa amin, di ba? Ang ganda ng plano mo sa kapatid ko. Mag-aaral yung kapatid ko, tutulungan mo makatapos yung kapatid ko dahil alam mo gustong magsundalo ng kapatid ko. Yun yung plano. Pero ibang-iba na yung nangyari sa totoo. Hindi nangyayari yung plano mo. Hindi ko naman sinasadya eh.
Talagang minahal ko na lang yung kapatid mo. Minahal mo yung kapatid ko. Dadalawang buwan pa, Sir Paul. Mahal mo na agad yung kapatid ko. O baka naman sa simula pa lang, may gusto ka na talaga sa kapatid ko nung nakita mo siya. Siguro nga ganun yun. Mula nung nakita ko at nakasama ko yung kapatid mo, yun yung nangyari. Sir Paul naman, totoong buhay itong pinag-uusapan natin. Wala tayo sa pelikula. Hindi teleserye ito. Hindi kasi Sir Chief at lalong hindi si Maya yung kapatid ko. Patawarin mo ko, Jason. Pero hindi na magbabago yung isip ko. Mahal ko talaga si Krishna. Alam mo, sa totoo lang, kanina pa ako nanggigigil sa'yo eh. Gustong gusto na nga kitang saktan eh. Pero nandito lang tayo sa bahay mo. Pero yung totoo, kanina pa kita gustong upakan. Sa pinaggagawa mo sa kapatid ko. Ang bata pa nung kapatid ko. 21. Ikaw, 40 ka na. Hindi ka ba nahihiya? Maaaring mali yung pagmamahal ko sa kapatid mo. Pero hindi magbabago ang isip ko. Mahal ko siya at ipaglalaban ko siya. Tigas ka din eh, no? Binabalaan kita, Sir Paul. Hindi ito ang huling beses na makikita mo ko dito. Kuya, tama na. Tama na. Oh, Kuya, ano ba yan? Tama na! Kita. Alam kong ganito mangyayari. yun na nga eh. Hindi naman mangyayari ito kung hindi nyo pinabayaan ni Istong yung kapatid nyo eh. Malaki ng kapatid natin. Hindi mo na kailangan siyang pagsabihan. Malaki na ang bata pa ni Krishna. Hindi. 21 pa lang yan. Nasa tamang edad na siya. Ikaw kasi, kabata-bata mo pa kung ano-ano pinaggagawa mo eh. Sa halip na pag-aaral ang atupagin mo. Pagbuboy pa rin pang ginawa mo. Kuya, dali mo na si Kuya na. Hindi, kuya, sa Skandalo totoo yan lang. dito. Walang mangyayari kung magagalit ka sa kanya. Baka lalong mas magkaroon ng problema pa. So anong gusto niyo gawin ko? Siguro, ano lang, tanggapin na lang natin kung anong meron sila ngayon. Kuya, tama na. Kalma. Jason, please. Ayaw naman namin ng gulo. Inaayos naman namin to eh. Hindi ko rin Gusto ko rin gusto ng mapaayos gulo. yung pamilya ni Krishna, pamilya nyo. Ayoko na magkaganito. Ayoko ng gulo. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Jason. Usapan natin to ng maayos. Hindi natin kailangan mag-away. Hindi talaga natin kailangan mag-away. Ikaw, Renz, kausapin mo yung kapatid mo. Kausapin mo yan si Sir Paul. Ayusin nyo yan. Diba, sabi ko naman sa'yo, Paul, si Rex pala. Kapatid Hello, ko Rex. din. Salamat dumating ka. Kasi kung di ka dumating, maaaring gulo yung nangyari. oo, kasi alam ko din na mangyayaring ganito. Kasi mainit din talaga ang ulo ni kuya. Tapos, hindi niyo agad sinabi sa kanya yung sitwasyon niyo. Salamat talaga. Pwede bang pumasok tayo sa loob? Tara. Puka rin. Saan ka pala galing? Di ba ako Manila? Oh, Bali, yung time na nalaman ko siyang pupunta dito sa Kuya Jason. Agad kong sinundan. okay. Sino bang matanda sa inyo? Si Kuya Jason. Ikaw, sumunod ka kay Krishna? Oo. So alam mo na ba yung tungkol sa amin? Bali, narinig ko lang. Kasi yung time na nag-uusap kayo ni Jason, alam ko na yung mangyayari talaga. Suportahan ko lang talaga yung kapatid ko, kaya ayoko lang din mangyaring ganito. Kung mayroon ng problema. Pasensya ka na. Hindi ko naman gustong mangyari to eh. Kaya lang, talagang, hindi ko napigilan. Na-fall ako sa kapatid mo. Alam kong masama. Sabi ko nga, malayo yung gap namin. Isa pa, ginawa ko siya para matulungan. Pero hindi ko naman nakalain na ganun yung mangyayari. Kaya humingi ako ng paumanin sa inyo. Talagang gusto kong kausapin yung pamilya nyo. Para maging maayos yung lahat. Pero huwag kang mag-alala.
Hindi ko naman pinababayaan yung kapatid mo. At alam ko naman yung mali talaga yung ginawa ko na dito kasama ko siya sa loob ng bahay. Pangit talagang tingnan yun. Pero may sarili naman siyang kwarto. At hindi ko siya pinababayaan dito. Hindi kami nagsasama sa isang kwarto lang. At nirerespeto namin ang bawat isa. Kaya nga gusto ko, ako mismo yung magdadala sa pamilya nyo. Hindi lang kasi naintindihan ng kuya mo yung nangyari. Alam ko may pagkakamali rin ako. Lumayas kasi yan sa inyo eh. Nung time na tumawag siya, hinahanap ko na siya noon. Pero hindi ko alam na yung pagtakas niya pala yun, gusto niyang lumayo. At may mga nangyari pa bukod doon. Nasaktan din ako eh. Kasi ang akala ko, sasama siya dun sa lalaking inaakala kong boyfriend na niya. Pero nung time na inabutan ko siya, gusto lang niya talagang makalayo. Kaya nung time na nakita ko siya, dahil sobra na yung pinagdadaanan niya, isinama ko siya sa Maynila para kahit paano makalimot muna siya. Yun lang naman yun eh, wala akong ibang intensyon doon. Eh sabi ko pagbalik natin dito sa Davao, hindi pwedeng hindi ko kakausapin ng mga magulang niya. Kaya lang nagkataon naman na dumating na yung kuya mo at ito na yung nangyari. Kaya pasensya na ulit. Siguro, Chris, na next time, kung aalis ka sa bahay, paalam ka ha. Nag-aalala rin kami sa iyo. Hindi namin alam na baka may mangyari sa iba. Yun pala, dito ka sa ano. Salamat, Renz. Thank you, naintindihan mo kami. Kumain ka na ba? Gutom na nga ako. Pakainin mo muna yun. Sige na, Chris na. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Ay, Ay, ate. Ganda ng bahay ng boyfriend mo ah. Oo. Ay, grabe. Halika, kain ka Gara muna. ng bahay. Uy, okay lang bang ano? Nakapaa dito? Okay lang? Okay lang. Uy. Gara ng bago. Bakit di pa ka kasi kumain ng galing dun sa ano? Wala akong pera. Ang dami pera. Awawa ka naman. Bakit ka Pamasahe lang umalis? dala ko. Halika, kain ka muna. May ulam dito. Ito, ganito talaga baso niyo dito? Oo. Pero may baso naman na ano dun. Iba din. Sige, O gusto mo yung malaki? hindi, okay lang para Okay lang yan. ma-experience kong minom dito. Ah. Hindi ate, okay lang. Kamay na lang ako. Magkamay ka na lang? Sanay ako dito eh. Ah, sige, sige. Ito yung ulam mo. Kakain ka ba dito? Alam mo naman sa bundok. Kahit na anong kainin natin. Oo. Pero ibang lasa niyan eh. Ha? Ibang lasa. Bakit? Wala dyan sa bundok. Kakaya din niya ate. Ha? Kakaya. Hindi, huwag na. Kamayin mo na lang. Kain ka na maayos. Ah, Toy, gusto mo spaghetti? May spaghetti doon. Sige lang ate. Hindi, tikman mo. Masarap to. Sige. Ubusin mo to, ha? Yan. Ganito lagi pagkain niyo dito? Ha? Ganito lagi? Minsan lang. Ate, sa sarap ng pagkain niyo dito. Kaya siguro nawibili ka dito, no? Thank you ha. Walang Kain ganito sa... kain ka ng maayos. Kain ka ng marami. Wala to sa bahay natin, di ba? Walang ganito sa bundok. Huwag mong kamayin, Toy. Kutsarahin mo. Kasi... Hindi ako marunong eh. Tinidor. Sarap nito. Sino ba kasama mo pumunta dito? Ako lang. Te, mahal mo ba talaga si Sir Paul? Oo naman. Kasi baka mamaya, kung anong isipin ng ibang tao sa'yo. Di ba galing tayo sa mababang uri ng pamilya? Natural lang yan, pero di ko naman pinapansin yung mga ganyan eh. Importante, nagmahalang kami. Sa totoo lang, kahit na anong mangyari, basta nakasuporta ako sa'yo. Salamat, kasi buti pa ikaw naintindihan mo kami. Oo ako. Basta ano lang, mag-ingat ka dito ha. Oo naman. Kain tayo? Sige, ikaw tapos na ako kumain. Sir Paul,
Kumain na din yun. Hmm. Ubusin mo yun. Harap. Uuwi ka pa ba doon sa nabukod sa atin? Oo. Kasi nami-miss ko din si na mama. Sige, sama na lang tayo. Oo, para Miss makausap ko na si din mama. sila. Ate Chris, may luto na ba? Oh, meron na. Ay, sino siya? Si Renz, kapatid ko. Scholar yan ni Sir Paul. Bakit? Pakilala ka kay. Ako nga pala si Javelita. Chubby. Ito ka na rin. Hindi, dumalaw lang ako sa kapatid ko. Sana dito ka na lang. Para may kalaro naman ako. Hindi pwede, nag-aaral pa yan. Anong grade ka na? College na ako. Ikaw, anong grade mo na? Grade 3. Kaya pala ang liit mo. Anong ginagawa mo dito? Sige, Jabilita, ipagluluto na lang kita mamaya. Akyat ka muna sa taas. Sige, sayang. Gusto ko sana siyang makalaro eh. Hindi na siya naglalaro. Sige, Ate Chris. Salamat. Sige, akyat ka muna. Kulit yan. Makulit ng bata yun. Tina, upo ka na. Kain ka na Oo, muna. kain na ako. Yaman na si kuya. Protective lang sa'yo yun. Basta, kung may problema ka, kwento ka lang sa akin. Ha? Dong, kain ka na lang muna, Tina. Puntahan ko muna si Paul sa taas. Sige ate. Sige. Nag-usap na ng kapatid mo? Hmm? Nag-usap na kayo? Ano? Ang kamusta? Ano sabi niya? Wala, okay naman yun. Wala naman problema yun eh. Ha? Okay naman yun. Wala naman problema yun. Okay naman? Ilan daw siya uwi? Bukas. Pwede tayong sumama. Sama tayo para at least makausap na natin yung parents mo. Kaya mo ba? Oo naman. Sige. Kasi tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi natin pwedeng patagalin to. Kasi hindi naman pwede na ganito na lang tayo ng ganito. Mag-iisip lang na mag-iisip yung kapatid mo, si Jason. Tapos, panigurado sa mga oras na ito, pauwi rin yun sa inyo ngayon. Kumbaga, lalo lang gugulo yung Iniisip ko nga, yung mga magulang mo. Pero bukas tatapusin natin yung gulo. Importante makausap natin yung mga magulang mo. Oo. Okay ka lang. Basta pangako ko sa'yo, paglalaban kita, ha? Aayusin natin to para maging maayos na lahat. May tao ata. Teka, John! John! May nag-doorbell. Pakitingnan mo nga kung sino. Basta, uuwi tayo bukas. Okay ka naman? Oo. Sir, Oh. editor mo dyan. Ha? Editor. Sino? Editor. Si editor? Opo. Bakit? Ano naman yun?